At ang pag-aaral natin ngayon, bahagi o tagpo sa buhay ni David noong siya ay kinikilalang hari sa buong Israel. Ang mga karakter po na ating mababasa ay atin pong obserbahan at tandaan ang kanilang mga katangian na maaaring magturo naman sa atin ng ating kaugnayan sa kwentong ating pag-aaralan. Si Haring David po, nung panahong ito, nais niya na maibalik o madala sa Jerusalem ang Kaba ng Tipan. Ano ba yung Kaba ng Tipan? Sa ibang tawag po kasi ito ay Kaba ng Panginoon, Kaba ng Diyos o Kahon ng Kasunduan o kaya Ark of the Covenant. At ito nga po na presensya ng Diyos. Bago natin basahin ang ating mga pangunahing talata, ang version po ng Biblia ay ang Bagong Biblia at Revised Tagalog Popular Version, ang ating gagamitin sa Tagalog or Filipino, at New American Standard Bible sa English. At isa palang English Standard Version ang mababasa natin mamaya. Minsan po, hindi man sa pangkalahatan, pero maaring marami sa atin na madali tayong humanga at madali tayo na maging mahalaga sa atin yung husay, yung ganda, o kaya yung talino, mapa-sportsman o kung anumang larangan, sa entertainment man, sa political at religious leaders natin, madali nating hangaan at pahalagahan ang human glory. Kaluwalhatian o karangalan man ng ibang tao o kaya glory man ng ating sarili, minsan po, iyon pa yung mas pangunahin sa atin o kaya mas pinapahalagahan at mas iniisip natin. May mga tao po hangang-hanga sa sarili. Gandang-ganda, poging-pogi. O kaya hindi man sa sarili, sa ibang tao. Hangang-hanga sila sa ibang tao. Hindi naman po siguro masama yan. Siyempre hanggat hindi sobra. Pero nawa, sa pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos, matulungan tayong lahat na hindi makalimot na ang banal na presensya ng Diyos, yun po ang higit na mahalaga. Higit na dakila kaysa sa ating sariling glory o kaluwalhatian. Ang background po ng ating kwento, bahagi nga po ito ng life story ni Haring David na sa panahon pong ito, para bang ang lahat mabuti na kay Haring David. Parang ang lahat mabuti na sa kanyang buong kaharian. Kasi naagaw na nila yung Jerusalem sa mga Hebuseo. Tinalo na rin nila yung mga Filisteo. So, wala nang threat from the inside ng kanilang kaharian at wala nang threat from the outside. Natalo na nila yung mga Filisteo. At ang Jerusalem noon, sa pamumuno ni Haring David, hindi lang niya ginawang political capital ng Israel yung Jerusalem. Nais pa niya na maging religious center ang Jerusalem sa pamamagitan na madala niya roon ay itong Kaba ng Tipan, yung Ark of the Covenant. Ngayon, kung prone po tayo na madali tayong mahumaling sa sariling glory, o kaya prone tayo at madaling mahumaling sa glory ng ibang tao, nawa po may paalala sa atin ang salita ng Diyos na higit na mahalaga kaysa anuman ang kaluwalhatian ng Diyos. Higit na mahalaga kaysa anuman ang banal na presensya ng Diyos. Ano nga ba itong Kaba ng Tipan? Itong Ark of the Covenant. Kaba ng Diyos, Kahon ng Kasunduan, Kaba ng Kasunduan o presensya ng Diyos. Isa po itong kasangkapan o muebles na gawa sa kahoy na nababalutan ng lantay na ginto. At sa ibabaw, luklukan ng awa o yung mercy seat na merong dalawang angelic beings or yung cherubim ang tawag. Ang kaban po ay isang hugis parihaba na kahon na merong 3 3/4 na talampakan ang haba at merong 2 1/4 na talampakan yung lapad at taas. Nasa loob ng kahon na yan ang sisidlang ginto na merong lamang mana. Nasa loob din yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at nasa loob din ng kahon na yan ang tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. So ang Kaba ng Diyos, yan yung Ark of the Covenant.
ang pinaka-importanting kasangkapan sa loob ng tabernakulo. Yung tabernacle po, nagsimula pa yon sa panahon ni Moises. At nakalagay itong kaban ng tipan na ito sa loob ng most holy place o dakong kabanal-banalan. Yung most holy place po, yun yung lugar ng banal na presensya ng Diyos. Ito yung magpapaalala, yung ganyang setup, ang magpapaalala sa mga Israelita, ganun din po sa atin. Magpapaalala ito kung ano yung pinakamahalaga, kung sino yung pinakamahalaga, at kung sino ba talaga ang tunay na hari ng Israel, ng lahat. Ang kwentong ito na ating pag-aaralan ay hindi tungkol lamang sa kaluwalhatian ni David o kaluwalhatian ng kaharian ng Israel. Ito ay tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan niyo ni David, kaya gusto niya na dalhin sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Kaya po, sa story na ating babasahin, hindi po tao ang bida. Hindi si David, kundi Diyos ang bida. Ganun din naman po sa ating buhay, di ba? Hindi naman sinasabi natin, maaring sariling buhay na natin. Tayo dapat yung bida, hindi po. Diyos pa din ang pangunahin at presensya o glory ng Diyos ang mahalaga. Ang simula ng ating mga pangunahing talata sa 2 Samuel sa chapter 6 verse 1 and 2, muling tinipon ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. Si David at ang buong bayang kasama niya ay umalis mula sa Bali Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa mga kerubin. So dahil maayos na yung kaharian ng Israel at maayos yung pamumuno ni David, naisip niya kunin o iahon yung kaban ng tipan mula sa bahay ni Abinadab sa Kiryat Jearim. Wala sa loob ng Jerusalem yung kaban ng tipan. Sa daloy po ng ating main story, pansinin po ninyo kung ano yung description ng writer tungkol sa Ark of the Covenant at kung paano nila ito dapat tinransport papunta sa loob ng Jerusalem. Sa kasunod po sa verse 3 and 4, kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa burol. Sina Usa at Ahio na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karwahe na kinaroroonan ng kaban ng Diyos at si Ahio ay nauna sa kaban. Sa pasimula ng ating kwento, mabuti yung intensyon ni Haring David, ang makarating sa Jerusalem ang kaban ng Diyos. Pero mali ang paraan ng kanilang pag-transport ng kaban ng Diyos. Mahalagang makita natin yung kanilang kamalian. Maaaring sabihin natin, maliit na bagay, small things lang, bakit pa yun papansinin? Mahalagang makita natin yung kanilang kamalian kasi nagpapahiwatig ito ng magaan nilang pagtrato sa kabanalan ng Diyos at sa mismong utos sa kanila ng Diyos. At kung iugnay natin sa pangkasalukuyan, magaan din ba nating tinatrato ang kabanalan ng Diyos? Magaan din ba nating tinatrato ang utos sa atin ng Diyos? Mabuti yung ating intensyon. Gusto nating mapasa atin ang presensya ng Diyos, pero tama ba o sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos para mapasa atin ang presensya niya? Baka magaan nating tinatrato ang kabanalan at utos sa atin ng Diyos at pumapasok na yung higit nating pagpapahalaga sa sarili nating glory sa halip na glory ng Diyos o kaluwalhatian ng Diyos ang ating pahalagahan. Pero paano nga ba napunta sa Kiryat Jearim ang kaban ng tipan? Balikan natin yung nangyari. Kasi sa ating main story, sa pasimula, kukunin ni Haring David sa bahay ni Abinadab sa Kiryat Jearim yung kaban ng tipan papunta ng Jerusalem. Bakit ba napunta nga dyan sa kanila? Ang Ark of the Covenant, dapat po, ayon sa pag-iingat nila, dapat pare ang nagbabantay nito. Sa panahon ni Eli, isang punong pari si Eli,
meron siyang dalawang anak na sina Hofni at saka si Phinehas. Dinalaban naman yung kaba ng tipan sa labanan kasi natatalo na sila sa giyera laban sa mga Filisteo. So naisip nila dalhin sa laban yung kaba ng Diyos sa pagbabakasakali na manalo sila sa giyera. Inisip nila na dahil natatalo na sila pampaswerte na manalo sila sa digmaan kung nandun sa kanila yung kaban. So ginawang good luck charm, baka sakali na manalo. Kaso ang nangyari, natalo sila ng mga Filisteo, nakuha tuloy ng mga kalaban ang kaban ng Diyos. Balikan natin yung unang Samuel bago itong ating main story sa 2 Samuel. So chapter 4 verse 11. Ang kaban ng Diyos ay nakuha at ang dalawang anak ni Eli, sina Hofni at Phinehas, ay napatay. Dito nagsimula na mawala sa pag-iingat ng mga Israelites ang kaban ng tipan. Napunta sa kamay ng kaaway, napunta sa mga Filisteo at nag-stay doon ng 7 buwan. Sa chapter 6 verse 1 ng unang Samuel, ang kaban ng Panginoon ay nasa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 buwan. Bakit 7 buwan lang nagtagal? Ang nangyari, diba, dinala nila ng anak ni Eli sa laban yung kaban ng tipan. Natalo pa din yung mga Israelita sa Filisteo. Nakuha nila yung kaban ng Diyos. Dinala nila ito sa Asdod. Lugar ito na sakop ng Philistines pa din. Nung nasa Asdod na yung kaban ng Panginoon, itinabi sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sang araw, nakita ng mga Filisteo, nakabuwal yung kanilang Diyos-Diyosan. So, inayos nila, tinayo nila yung ribulto. Kinabukasan, dahil katabi pa rin yung kaban ng Panginoon, nakita nila, putol na ang ulo at kamay ni Dagon. At, yan sa Asdod, nagkakasakit at namamatay ang mga tao. So, natakot yung mga taga-Filistin. Anong nangyayari sa kanila? Yung kanilang Diyos-Diyosan na kasi nagkadasira-sira, tapos nagkakasakit pa yung mga tao. Nagdesisyon sila na dalhin sa Gat ang kaban ng Diyos. Pagdating sa lugar ng Gat, ganun din, nagkasakit din yung mga tao, kaya natakot din sila. Ipinadala nila ito sa Ekron. At sa Ekron naman, ganun pa rin ang nangyari. Nagkasakit at namamatay ang mga tao, so natakot sila. Yung mga nabanggit ko pong lugar, yung Gat, yung Ekron, yung Asdod, sakop po iyon ng Philistine. Takot at gulong-gulo yung mga Filisteo. Namamatayan sila Nagkakasakit yung marami. Nasira yung ribulto ng kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon. Napagpasyahan nila ngayon na ibalik na lang sa Israel ang kaban ng Panginoon. At sa kanila pong pagpaplano, dahil sa takot nila sa Diyos kung paano nila ibabalik, hindi lang basta nila isa sa uli, kundi may kasama pang offering. So, ganun yung nangyari sa buong chapter 5 ng unang Samuel. Kaya dito, pagdating sa simula ng chapter 6, 7 buwan lang nagtagal yung kaban ng Panginoon sa mga taga-Filisteo. Ibinalik na nila sa Israel yung kaban ng tipan. At dito po, sa chapter 6 naman, mababasa natin kung paano at ano yung proseso ng pagbalik sa Israel ng kaban ng tipan. So, mababasa natin paano binalik ng mga taga-Filistin. Ang ginawa nila mula sa payo ng meron sila kasilang sariling mga pari at saka mga salamangkero. Humingi sila ng payo. Ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong kariton, ipinahila sa 2 baka, inilagay sa bagong kariton yung kaban ng Panginoon, kasama yung mga offering, at susundan nila kung saan pupunta. Basahin natin sa verse 9 ng chapter 6 ng unang Samuel. Tingnan ninyo kung saan pupunta. Iyan yung payo ng mga salamangkero at mga pari ng mga Filisteo. Kapag dumiretso sa Betsemes, yung Betsemes po, lugar na po iyon na naninirahan yung mga Israelites. Si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Betsemes, hindi siya ang may kagagawa ng nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. So, ganyan po yung instructions. Sa kasunod po, sa verse 10 and 11,
Kumuha nga sila ng 2 babaeng baka na may guya. Ipinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito. Isinakay nila sa kariton ang kaba ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. So yun naman yung offering. So sinunod ng mga Filisteo kung ano yung inuutos sa kanila. Sa kasunod, sa verse 12 and 13, lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Beth-Semes. Umuunga pa ang mga ito habang daan. Ang mga ito ay hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Beth-Semes. Nag-aani noon ng trigo ang mga taga Beth-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. So, na-confirm ng mga Filisteo na yung Diyos nga ang may kagagawan sa kanila nung pagkakasakit at pagkakamatay ng marami sa kanila. Nung makita ng mga Filisteo na nakarating sa Beth-Semes, umuwi na sila, bumalik na sila sa Ekron. At para naman sa mga Israelita sa tagpong ito, natuwa naman sila nung makita nila na paparating na yung Ark of the Covenant. Sa kasunod, sa 14 and 15, ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue na taga Beth-Semes. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos, pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaba ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw ring iyon, ang mga taga Beth-Semes ay naghandog kay Yahweh. So nakabalik na sa Israel yung kaba ng tipan. At nakita natin na nagkasayahan sila. Pero wala pa sa Kiryat Jearim, nasa Beth-Semes pa lamang po yung kaba ng tipan. Nang dumating sa Beth-Semes, nagkaroon ng kasiyahan at mga paghahandog. Kaya lang, napalitan naman yung saya nila ng agarang pagluluksa. Paano? Sa pangyayaring at tagpong iyan, merong 70 katao ang pinatay ng Panginoon nang tingnan nila o titigan yung kaban. Sa verse 19 po ng unang Samuel sa chapter 6 pa din. May 70 taga Beth-Semes na nangahas sumilip sa kaba ng tipan, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nagluksa ang mga taga Beth-Semes na makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Sa English version po, ito yung English Standard Version. 70 men of them the Lord had struck. Namatay yung 70 habang merong celebration, habang may pagdiriwang. Wala namang masamang tingnan, maliban marahil kung yung paraan ng pagtingin nila disrespectful na. So nagkakasayahan sila, bigla nagbago ngayon yung mood, nagbago yung tagpo. Sa kasunod, sa verse 20, sinabi ng mga taga Beth-Semes, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? So, takot na sila. Yung una nilang nakita na tuwan-tuwa sila at pabalik sa kanila yung kaban ng Diyos. Ngayon, kinatatakutan na nila. Nag-iisip na sila kung paano mapapalayo sa kanila. Takot nilang sinabi, who is able to stand before the Lord, this holy God? May pagdiriwang pa, may paghahandog pa, nasa kanila na nga yung kaba ng tipan bilang simbolo na nasa kanila na ang presensya ng Diyos. Tapos trahedya pa yung nangyari sa kanila. Natutuwa na nga sila kasi nasa kanila na yung kaban. Ganun pa yung nangyari. Sa ating kwento po, hindi lang sa mga Filisteo, kundi maging sa mga Israelita, merong napapahamak. Kaya natakot sila sa Diyos. Ipinakuha nila ang kaban sa mga taga Kiryat Jearim. Sa unang Samuel, sa chapter 7 naman po, sa verse 1 and 2, kinuha ng mga tagalungsod ng Jearim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Kaya sa ating main story, doon sa 2 Samuel, nasa lungsod na ng Jearim, sa bahay ni Abinadab, kukunin nila David, yung kaban ng tipan. Verse 2, pagkalipas ng 20 taon,
mula nang dalhin sa lungsod ng Jerim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Dinala sa bahay ni Abinadab. Itinalaga si Eleazar na mamahala at namalagi sa lugar nila ng 20 years. Sa loob ng 20 years na naroon ang kaban ng tipan, after 20 years, nalungkot yung buong Israel. Bakit nalungkot? Bakit Israel lamented? Dahil po sa panahon pong iyan, nahulog naman sa pagkahumaling sa Diyos-Diyosan itong mga Israelita. Binaliwala nila na nasa kanila na nga yung simbolo ng presensya ng Diyos, yung kaban ng tipan. Binaliwala pa nila. Itinuring nilang ordinaryo o itinuring nilang magaan ang kaluwalhatian ng Diyos. Bumaling sila sa pagsamba kina Baal, yung Astarte na isa pang Diyos-Diyosan. Nasa kanila na yung presensya ng Diyos, bumaling pa sila sa mga peke na Diyos. Ang pagkahiwalay po sa Diyos at paglayo sa presensya ng Diyos, magdudulot yan ng kalungkutan sa tao. So ano naman yung gagawin nila? Ayon po dito, humingi sila ng tulong sa Diyos. Sabi po sa Psalms 24 verse 3 and 4, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Kumbaga, sinong makakalapit para hindi mapahamak? Sa verse 4, ang taong malinis ang buhay pati ang isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Ang tagal matutunan ng mga Israelita yung nais ng Diyos. Sa dami nang nangyari sa kanila, ang bagal nilang matutunan na hindi dapat ipagpalit sa iba ang Diyos at hindi dapat ituring na magaan o kaya ituring na mababa o kaya ituring na ordinaryo ang presensya ng Diyos. Diba ganun din po sa atin mga kapatid? Ang tagal din natin minsan matutunan ang lesson sa atin dito na hindi natin dapat pala ituring na ordinaryo at magaan ang pakikipagtagpo natin sa Diyos. Na hindi natin dapat ituring na simple o kaya mababa ang presensya ng Diyos. Na sa ating paglapit sa presensya ng Diyos, dapat pala tinitiyak din natin na nagiging karapat dapat po tayo. Ayon po dito sa Psalms, sino daw po ang taong karapat dapat na lumapit sa presensya ng Diyos? Mga taong malinis, mga hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga hindi sinungaling. Ibig sabihin po, merong matuwid na pamumuhay. So, ang tanong, sino sa kanila at sino sa atin ang karapat dapat? Sino sa atin yung merong malinis na puso? Sa mga kwento po na ating binalikan, bago yung ating main story sa 2 Samuel sa chapter 6, napansin po natin na lahat ng lumapit sa presensya ng Diyos na hindi karapat dapat, nahirapan ng sobra. Nagkasakit ang marami at namatay ang marami. Si David sa kanyang panunungkulan bilang hari, dahil inakala niya na okay na yung lahat, okay na yung pamumuno niya, maayos na yung kanyang paghahari, gusto niya na dalhin sa Jerusalem ang kaban ng tipan. So mabuti yung layunin ni David. Marahil gusto niya makita ng lahat na ang kaharian niya ay merong presensya ng Diyos dahil nandoon yung kaban ng tipan. Kaya sa ating main text, sa verse 2, si David at ang buong bayang kasama niya ay umalis mula sa Bali Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos. So mula kina Abinadab sa Kiryat Jearim, kukunin nila at dadalhin sa Jerusalem itong Ark of God, yung kaban ng Diyos. Ayon po dito ang description ng Ark, the Ark of God, which is called by the name, the very name of the Lord of hosts who is enthroned above the cherubim. So kaban ng Diyos o kaban ng tipan, kung saan naroon din ang presensya niya. Sa literal na pakahulugan ng pangalan, yung name, ang literal translation niyan ay presensya. So kung nasaan itong kaban ng Diyos, naroon ang presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaupo sa trono.
Kapag nasa Jerusalem yung kaban ng Diyos, ito yung magiging pagkakaiba o uniqueness ng Israel kumpara sa ibang kaharian. Basahin po natin sa Revised Tagalog Popular Version itong 2 Samuel chapter 6 verse 2. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baali Huda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ibig po sabihin, kung nasaan ang kaban, naroon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung naroon yung kaban ng tipan, kung saan nandun din yung kaluwalhatian ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Ang itsura ng kaban ay may simbolo ng yung makapangyarihang Diyos ay nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin na nagtuturo sa atin at nagpapaalala na rin po kung sino nga ba yung tunay na hari na nakaupo sa trono. Walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So, mabuti po na pinaghaharian sila ng Diyos. Mabuti na pinaghaharian tayo ngayon ng Diyos. Pero ang tanong, paano ka lalapit sa isang Diyos na banal na hindi ka mamamatay? Sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating paglapit sa Diyos, tinatanong ba natin ito sa ating mga sarili? Ang kamatayan po na tinutukoy natin dito tungkol sa spiritual na pinsala at spiritual na kamatayan. Literal at physical na nangyari sa kanila noon, pero ang kaugnayan nito sa atin ngayon, aspetong spiritual. Ang mga Filisteo, yung mga ibang Israelita, nagkasakit. Marami namatay dahil sa hindi sila naging karapat-dapat sa paglapit sa presensya ng Diyos. Tayo naman po, spiritually, maaring mapinsala at maaring mamatay kapag basta na lang tayo lumapit sa presensya ng Diyos na hindi ibinibigay sa Diyos ang kaluwalhatiang para sa Kanya lamang. Oo nga, mabuti yung ating intensyon sa paglapit sa Diyos. Pero ang mahalaga, hindi lang yung ating intensyon, kundi kung ano ba talaga ang paraan at kalooban mismo ng Diyos sa ating paglapit. Madalas po, maraming nagsasabing mga mananampalataya ngayon, lumalapit sila sa Diyos, pero ang nangingibabaw sa paglapit nila sa presensya ng Diyos, paano kaya ako makakatanggap ng pagpapala ngayon? Paano kaya ako yayaman? Paano bubuti ang buhay ko, kaya buhay ng pamilya ko? Maging sa music ministry, baka madalas mga trivial questions na pinag-uusapan ng ilan. Anong instrumento ang tutugtugin? Anong style ng music? O kaya saan ang magandang pwesto ng music team? O kaya naman po, anong karagdagang activity ang kailangang gawin para dumami ang dumadalo? Mahalaga po yan. Mahalaga po itong mga ito. Kailangan din nating ayusin o kaya kailangan nating masagot itong mga to. Pero hindi ito ang pinakamahalaga. Hindi ito ang pinaka-priority sa ating pagsamba at sa ating paglapit sa Diyos. Mabuti yung ating intensyon. Pero ang dapat mangibabaw sa atin, seryosohin natin ang kabanalan ng Diyos. Natatanong ba natin sa ating sarili, paano tayo makakalapit sa Diyos nang hindi mapipinsala o mamamatay spiritually? Ituloy po natin ang ating main story. Ano ang mangyayari kapag hindi sineryoso ang kabanalan ng Diyos? Sa verse 3 and 4 ng ikalawang Samuel sa chapter 6, kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa burol. Sina Usa at Ahio na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karwahe na kinaroroonan ng kaban ng Diyos, at si Ahio ay nauna sa kaban. So gumawa sila ng bagong karwahe na hinihila ng mga baka at doon nila isinakay yung kaban. Siguro nagaya nila ito sa mga Filisteo, yung nabasa natin sa unang Samuel kung paano isinaoli ng mga taga-Philistines yung kaban, kung paano tinransport pabalik sa Beth-Semes. Sa verse 5, nagdiwang si David at ang buong Israel sa presensya ng Diyos. Hindi lang ordinaryong celebration yung ginawa nila, kundi buong lakas na pagdiriwang. Sa verse 5,
Si David at ang buong sambahayan ni Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kanilang buong lakas, na may mga awitan, mga alpa, mga salterio, mga pandereta, mga kastaneta at ng mga pompiam. So nag-aawitan, nagkaroon ng tugtugan, may pagdiriwang. Mabuti po at tama lamang na ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng awitan, sa pamamagitan ng musika. Music is good, but worshiping God is more than just about music at mga celebration. Ang pagkaunawa ko po, malinaw na sa ating lahat sa loob ng kongregasyon na hindi natin itinutumbas ang worship natin sa kantahan natin. Ang awitan po ay hindi ang pinakadiwa ng ating pagsamba sa Diyos. Kung ini-equate natin ang ating kantahan sa worship sa Diyos, ibinababa natin ang ating view of worship. Kung ituring natin ang pagsamba ay para bang kaswal lang. Minsan para tayo napipilitan sa ating pagsamba. O kaya mapagbigyan lang ang nag-aya. At nakakalimutan natin kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Binababa natin yung ating view of worship. Na baka iniisip natin, alam naman natin yung ating gagawin. Alam naman na ang dapat ihanda sa pagsamba o worship. Baka sobrang pamilyar na tayo at hindi na tayo naapektuhan o para bang mababa na ang pagturing natin sa glory ng Diyos. Ang sabi ng ilan po, over familiarity o too much familiarity daw po naglilid sa atin ng paghinto sa pagbibigay ng mataas na pansin o mataas na respeto sa isang bagay. Tama at mabuti ang kanilang intensyon, pero mali ang kanilang pagtrato sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan pa po natin ang itinuturo sa atin ng ating main story sa verse 6 and 7. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, inuunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Sa 7, ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Usa at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat humawak siya sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. So ayon po dito, habang naglalakbay sila, na talisod yung baka. Siguro muntik malaglag o naalog yung kaban. Hinawakan ni Usa. Anong nangyari kay Usa? Nagalit ang Panginoon. Pinarusahan siya ng kamatayan. Hinawakan lang, pinatay agad. Bakit ganun? Inalalayan lang. Baka kasi malaglag eh. Parang ang lupit naman ata. Akala ko ba God is love? Akala ko ba maawain ang Diyos? Akala ko ba God of second chances ang Diyos? Bakit ganito? Minsan, akala natin, kilala na natin ang Diyos. Akala pa nga po ng iba, pwedeng limitahan sa isang kahon ang pagkakakilala sa Diyos na kapag gumawa siya ng isang hindi natin inaasahan, hinahatulan natin ang maling pagkakakilala ang Diyos. Si Usa po, too much familiarity sa kaban ng tipan. Inakala niya ganun-ganun na lang dapat ang pagtrato. Since mabuti naman yung kanilang intention, ibalik dalhin sa Jerusalem. Dito po sa ating kwento, nagpapakilala ang Diyos kay David. At nagpapakilala ang Diyos sa atin. So, observe po natin yung response ni David sa verse 8 and 9. Nagalit si David sapagkat pinarusahan ng Panginoon si Usa at ang lugar na yon ay tinawag na Peres Usa hanggang sa araw na ito. Sa 9, kaya't natakot si David sa Panginoon sa araw na yon at kanyang sinabi, paanong madadala rito sa akin ang kaban ng Panginoon? Nagkakantahan pa sila eh. May pagdiriwang pa. Agad-agad naman yung parusa. Wala nang second chance. Kasiyaan sila, tapos gano'n na lang. Nagalit si David. At natakot din siya.
sa pagpapakilala po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng itong kwento. Hindi natin dapat tularan si David na nagalit sa Diyos. Kung nakikilala natin ng buo ang Diyos, alam nating righteous God ang ating Ama. Lahat ng ginagawa ng Diyos, tama at matuwid. Yung iba, hindi nga lang pabor sa atin. O kaya hindi natin gusto yung ibang pamamaraan ng Diyos. Pero wag tayong magalit sa Diyos. Pero teka, bakit nga ba namatay si Usa? Kasi ito yung dahilan ng pagkagalit at pagkatakot ni David sa Diyos. Bakit namatay? Basahin po natin itong Numbers chapter 4, verse 15. Kapag tapos ng takpan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng kasangkapan ng santuario, habang sumusulong ang kampo, lalapit ang mga anak ni Kobat upang kanilang buhatin iyon. Tinutukoy po dito yung kaban. Lalapit ang mga anak ni Kobat upang kanilang buhatin iyon. Subalit, huwag nilang hihipuin ang mga banal na bagay upang hindi sila mamatay. Ang mga bagay na ito sa toldang tipanan ang papasanin ng mga anak ni Kohat. Ayon po dito, mahigpit na ipinagbawal ng Diyos na hawakan ang kaba ng tipan. Hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Kung sinunod lamang ni Usa ang tamang instruction ng Diyos sa pag-transport ng kaba ng tipan, di sana hindi natalisod yung baka, hindi niya hinawakan, hindi siya napahamak. Ang ginawa kasi nila, sinakay nila yung kaban sa isang karwahe, hila-hila ng baka. Samantalang may sadyang disenyo yung kaba ng tipan na may dalawang tawag doon, argolya sa magkabilang gilid para buhatin ng mga Levita. Ang instruction ng Diyos, bubuhatin o papasanin ng mga pari ang kaba ng tipan kapag itatransport. Yun ang itinakdaan ng Diyos. Kung Diyos ang hari ng mga hari, ang Diyos at instruction ng Diyos ang dapat masunod. Dapat alam yun ni David. Dapat alam niya ng mga Levita. So, hindi lang si Usa ang liable, kundi si David din. Tapos si David may gana pang magalit sa Diyos. Siya naman pala yung naunang hindi sumunod sa instruction ng Diyos. Mabuti nga yung kanyang intensyon, pero hindi naman siya sumusunod. Tayo din po, liable din tayo sa isa't isa. Kung ano yung itinakda ng Diyos, yun po yung dapat nating sundin. Manatili tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pahalagahan. Katulad sa simula. Kahit kung paano tayo nagsimula na pinapahalagahan ang pagsunod natin sa Diyos, kahit over familiar na tayo ngayon, sumunod pa rin tayo. Paano ngayon tayo makakalapit sa Diyos? O kaya paano ang presensya ng Diyos makakalapit sa atin nang walang mamamatay? Yan yung mahalagang tanong na dapat din po natin isa-isip sa bawat pagsamba natin sa Diyos. Hindi natin dapat ginagawang simple o ordinaryo ang presensya ng Diyos. Ang ating pagsamba, alam natin hindi lang sa mga katulad nitong gawain. Ang ating pagsamba hindi lang kapag araw ng linggo. Kasama ito. Bahagi ito. Pero kasama din po at bahagi ng ating pagsamba sa Diyos ang araw-araw nating pamumuhay sa presensya ng Diyos. Kaya dapat po tayong lumapit sa Diyos sa personal man o kaya corporate na worship natin ayon sa paraan na itinakda mismo ng Diyos at hindi po sa sarili nating pamamaraan. Na kapag hindi po tayo yung nasunod, na dapat namang tayo pala yung maunang sumusunod, tulad ba ni David, magagalit din tayo at matatakot sa Diyos. Kung nakikita natin na napipinsala o namamatay ang mga lumalapit sa presensya ng Diyos dito sa ating main story, hindi naman po talaga ganon ang intention ng Diyos. Ang layunin ng Diyos kung bakit niya inilalapit ang presensya ng Diyos ay not to kill us but to bless us. Sa pagpapatuloy po ng 2 Samuel, ano po yung layunin ng ating Diyos kung bakit niya inilalapit sa atin ang kanyang presensya? Sa verse 10 and 11, kaya't hindi nais ni David na dalhin ang kaba ng Panginoon sa lungsod ni David, kundi dinala ito ni David sa bahay ni Obed-Edom na Heteo.
ang kaba ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom na Heteo ng 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. So 3 months na namalagi ang kaba ng tipan, o 3 months na namalagi ang presensya ng Diyos sa lugar o bahay ni Obed-Edom. Anong nangyari kay Obed-Edom? Napahamak ba? Hindi. Nasa kanya yung presensya ng Diyos. Napinsala ba siya? Hindi. Kaya't malinaw naman po ang intention ng Diyos. Wala tayong dapat ikatakot kung ang puso natin ay nagbibigay karangalan sa Diyos at tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan niya. Kahit over-familiar na tayo. Kung sa ating awitan at tugtugan, kung sa ating mga pagtitipon, kung sa ating pag-aaral ng Biblia, personal man po, o kaya katulad nitong sama-sama, ang laman ng puso natin ay mabigyang karangalan ang Diyos at inuuna natin ang kanyang kabanalan, ang presensya ng Diyos, ang inuuna at pinapahalaga natin, hindi tayo mapapahamak yan. Kundi ang nais ng Diyos ay pagpapala niya para sa atin. Hindi dapat katakutan ng mananampalataya ang kabanalan ng Diyos. Dahil kita natin yung intention ng Diyos, kita natin yung nais ng Diyos, pagpapalain tayo. Nang mabalitaan ito ni David, na pagpapala pala ang gusto ng Diyos para sa kanila at hindi parusa. So sa halip na matakot at magalit, napalitan ito ng kagalakan. Sa kasunod po, sa 12:13, sinabi sa Haring David, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol para sa kanya dahil sa kaba ng Diyos. Humayo si David at iniahon ang kaba ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom patungo sa lungsod ni David na may kagalakan. Nang ang mga nagdadala ng kaba ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang, siya'y naghandog ng isang dumalagang baka at isang pinatabang baka. Ano yung pagkakaiba nito ngayon sa naunang pag-ahon o pag-transport nila ng kaban ng tipan? At paanong napalitan ang takot sa presensya ng Diyos ng pagdiriwang at kagalakan? Ayon po dito, particular sa verse 13, wala na po sa karwahe, kundi dinadala na nila at inilakad na nila sa kung paano inuutos sa kanila ng Diyos. Kung ano ang utos ng Diyos, yun pala ang dapat na sundin. So, mauuna muna ang pagsunod sa Diyos, dadaloy na yung pagpapala. Pero hindi lang po ito ang mensahe sa atin dito. Yes, meron tayong dapat na gawin na pagsunod, bunga ng ating pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Kung makakasunod nga lang talaga tayo ng buo, kung mababago lang talaga na agad-agad natin ang ating puso, okay sana. Pero minsan po, natural na sa marami sa atin ng mga law breakers, ng mga sumusuway sa nais ng Diyos, minsan mabalik-balik tayo sa pagrebelde sa halip na sumunod. Maaari ngayon, dahil nag-aaral tayo ng Biblia, overwhelmed tayo sa presensya ng Diyos. Maaari ngayon, nakikita natin ang kabanalan, nakikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, pero baka maya-maya lang, o kaya bukas, o kaya baka sa mga susunod na araw, nahuhumaling na naman tayo sa sarili nating glory, o kaya glory ng iba, o kaya yung bang bumabalik tayo sa mga Diyos-Diyosan sa buhay natin, na mas pinapahalaga natin yung mga pansamantalang mga bagay over sa glory ng Diyos. Yes, susubok lagi tayo na makasunod sa nais ng Diyos, pero ang susi o mensaheng nakapaloob sa ating kwento ay hindi ang gawa natin, kundi ginawa ng Diyos para sa atin. Yun yung susi o mensaheng nakapaloob dito sa ating kwento. Ano po yung maaaninag natin sa kwento na naging katuparan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? Tuloy po natin sa verse 13. Nang ang mga nagdadala ng kaba ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang, siya'y naghandog, sacrificed. Bakit mahalagang makita natin ito? Dahil walang sinuman sa atin ang makakalapit ng buhay at mananatiling buhay sa presensya ng Diyos. Kasi lahat tayo deserving to die dahil sa ating kasalanan. Spiritual na kamatayan po Dito po sa ating kwento, sa panahon nila, merong kailangang mamatay. Pinatay nila ang isang dumalaga at isang pinatabang baka bilang handog. Dito po sa verse 13, halos kakasimula pa lang nila
na buhatin ang kaba ng tipan, at kahit sa pagdating nila sa Jerusalem, ganun ulit ang ginawa nila. Si 2 Samuel chapter 6 verse 17, kanilang ipinasok ang kaba ng Panginoon at inilagay sa kanyang lugar sa loob ng tolda na itinayo ni David. So nasa Jerusalem na. Naghandog si David ng mga handog na sinusunog at mga handog na pangkapayapaan sa harap ng Panginoon. Naghandog ulit. Sa simula, naghandog. Dito pagdating, naghandog ulit. Merong burnt offering. Merong peace offering. Meron na matay para sa kanila upang hindi sila mapahamak. Upang makipagkasundo sila. Ganon din po sa atin. Merong kailangang mamatay at umako ng kasalanan natin para mailapit tayo sa presensya ng banal na Diyos na hindi napapahamak. Ang paghahandog ng mga hayop o tinatawag na substitutionary atonement at larawan o anino ng pagdating ng Panginoong Hesus, paulit-ulit sila noon. Pero tayo, hindi na ngayon. Ang kailangan natin, sumampalataya kay Hesus. Hindi sakripisyo ang yung sariling sakripisyo natin, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan para makalapit tayo sa presensya niya at dumaloy ang pagpapala niya sa buhay natin, sumampalataya tayo kay Jesus. Sakripisyo ni Jesus ang kailangan natin upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Kailangan po muna nating sumunod sa kung ano ang nais ng Diyos. Sa Hebreo 9 verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumapasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Si Jesus ang tinutukoy dito. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. Hindi sa gawa natin. Hindi ang sakripisyo natin. Hindi ang gawa ng ibang tao. Kundi tanging si Jesus lamang. Ang Diyos ang bida sa ating kwento at ang kalooban ng Diyos, si Jesus. Si Jesus ang ating titingnan. Kay Jesus tayo susunod. Walang makakalapit sa pagsamba sa Diyos ng walang sakripisyo. Kung gusto nating tayo ang magsakripisyo, tayo ang magbabayad, hindi tayo sapat. At hindi natin kakayanin ang kamatayan sa impyerno. Kailangan natin si Jesus upang makalapit tayo at makapaglingkod sa Diyos. Sa verse 14 ng Hebreo pa din sa chapter 9, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Malaya na tayo makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin po, dahil kay Jesus, malaya na tayo makakasamba sa Diyos, malaya na tayo makakapaglingkod sa Diyos na buhay. Si Jesus at ang kanyang ginawa para sa atin ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit ngayon sa banal na Diyos na hindi napapahamak spiritually. Hindi dahil magaling tayo umawit, hindi dahil tayo magaling tumugtog ng mga instrumento, magpakanta, umawit ng mga papuring awit, hindi dahil masipag tayo sa ministry, hindi dahil malaki tayo magbigay, hindi dahil mabuting tao tayo, hindi sa gawa natin kaya tayo tumanggap ng spiritual na pagpapala. Hindi sa gawa natin kaya tayo ay nakakapaglingkod sa Diyos. Only Jesus. At sa ating pagtatapos po ng pag-aaral sa bahaging ito ng life story ni David naman, nakita natin kung paanong ang kaba ng tipan o ang presensya ng Diyos ay naging kasiyahan sa iba at pagkatakot naman ito sa iba. Na kung paanong ang presensya ng Diyos ay naging pagpapala sa iba, naging sumpa naman ito sa iba. Tayo po ng mga nakakaalam na, tumatanggap ng kaunawaan, na tayo po ay nakakabatid na dahil sa ginawa ni Jesus, nasa atin po at nakakalapit na tayo sa presensya ng Diyos.
paano ba tayo ngayon tumutugon naman sa ating paglapit sa Diyos? Nasa atin na pala yung kaparaanan. Nakaunawa at nakaalam na tayo na dahil sa ginawa at dahil kay Jesus, nasa atin na at nakakalapit na tayo sa presensya ng Diyos. Ang tanong, paano tayo ngayon tumutugon sa ating paglapit sa Diyos? Pinakita sa atin ang ating kwento na same Ark of the Covenant, pero may iba-ibang response ang mga tao. Alin tayo? O sino tayo sa mga nabanggit sa kwento? Para ba tayong mga Israelita na ang turing sa kaba ng tipan ay good luck charm sa pakikipaglaban? Na kaya tayo ngayon lumalapit sa Diyos ay para lang manalo sa laban ng buhay? Na kaya tayo lumalapit sa presensya ng Diyos ay para lamang sa pagpapala at tagumpay lamang dito sa buhay? Or para ba tayo mga Filisteo sa ating kwento? Hindi nagiging komportable ang presensya ng Diyos. Napipinsala at natatakot ba tayo dahil alam nating may Diyos na makapangyarihan at upo sa trono at buhay? Pero hindi naman natin fully sinusuko ang ating buhay. O baka naman para tayong si Abinadab sa kwento. Wala lang. Ilang taon sa kanila yung kaba ng tipan, yung presensya ng Diyos. Wala tayong nabasa na mabuting epekto sa kanya ng presensya ng Diyos. Ang tagal sa kanila ng kaba ng tipan. Oo nga, wala rin tayong nabasang napahamak siya. Pero wala ding pagpapala na nakita tayo sa kabila ng katotohanang nasa kanya ang presensya ng Diyos. Baka po ang tagal-tagal na nating nagsasabing believers tayo, pero stagnant naman. Wala lang. O kaya baka tayo si Usa. Katulad ba tayo niya? Sobrang pamilyar na tayo sa Diyos na sa pamamagitan ng sobrang pamilyaridad, nawala na tayo ng pagkamangha sa mga bagay at pagpapahalaga sa kaluwalhatian ng Diyos at itinuring na lang na parabang ordinaryo ang presensya ng Diyos. Paano ba natin inihahanda ang ating sarili sa paglapit sa Diyos? O baka naman po, katulad tayo ni Haring David sa ating kwento, gusto natin ang presensya ng Diyos. Gusto natin mapasa atin at mapalapit sa atin. Pero nung makita natin ang kanyang ganap na kabanalan, nung makita natin ang buong kaluwalhatian, umatras tayo at tulad ni David, hindi itinuloy. At hindi na sigurado. Hindi na siya tiyak na gusto pa ba niyang maging ganon kalapit sa Diyos. Kung pagpapala, okay lang. Pero kung may makikita tayong katangian ng Diyos na nagpaparusa pala siya sa mga masuwayin, hinto na lang din ba tayo? Minsan nagagalit pa. Isa pang karakter sa kwento, si Obed-Edom. Tinanggap muna ni Obed-Edom ang presensya ng Diyos. So tinatanggap ba natin ang presensya ng buhay na Diyos sa ating buhay at tahanan na nagbubunga ng malaking pagpapala sa atin at sa ating buong sambahayan? Pagpapala na higit po ito sa mga material na bagay. Pagpapalang higit sa mga pansamantalang mga bagay. Pagpapalang espiritual. Pumupunta ba tayo sa mga pagtitipon ng ating kalipunan na umaasang makakatagpo ang Diyos at mararanasan ang kanyang presensya? O baka puro hingi-hingi lang tayo? Baka pumupunta tayo na parang wala lang. O yun nga, baka puro pansariling kagustuhan ang inuuna natin. Ang tunay po at tapat na pagsamba ay dapat isang seryoso at isang magalang na pagtugon sa presensya ng Diyos. Inuuna ang karangalan, inuuna ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa atin ay patuloy pong magbunga ng ating pagpuri at pagsamba sa Diyos. Maging paalala din po ito kung bakit tayo patuloy na nagmamalasakit sa isa't isa at kung bakit tayo patuloy na magiging mabuting Kristiyano. Ang salita ng Diyos na ating napag-aralan, magbunga nawa sa atin ng kapakumbabaan at patuloy nating luwalhatiin ang Panginoon at patuloy nating maipamuhay ang katwiran.
Maraming salamat mga kapatid. Mag-ingat po tayong lahat at ang biyaya at pagpapala ng Diyos sumainyo. Tatapos na po tayo.